So maganda to kasi bakit? Maganda si John dahil lahat sila sinimulan nila sa pagka-Diyos ni Kristo. Si Mark sinimulan sa pagka-Diyos ni Kristo. Mark 1:1. Si John sinimulan sa pagka-Diyos ni Kristo. John 1:1. Ano po? So lahat sila nagpakita na si Kristo ay Diyos. Verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. In Him was life, and the light was the light of men. Verse 5, and the light shineth in darkness, and the darkness comprehended it not. 6, there was a man sent from God, whose name was John. The same came for a witness, to bear witness of the light, that all men through him might believe. He was not that light, but was sent to bear witness of that light. That was the true light, which lighteth every man that cometh into the world. Verse 10, He was in the world, and the world was made by Him, and the world knew Him not. Now, tinutukoy yung buong sanlibutan na verse 11, mahalaga po yan. He came unto His own, and His own received Him not. Kaya sinabi yung verse 12, but as many as received Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name, which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of men, but of God. And the Word was made flesh, and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Ay, sandaling manalangin. Lord, i-bless niyo po kami ngayon. Dalangin ko po na mangusap ka. Mahalaga ang aming tatalakayin. Dahil dito yung katanungan na kung dapat po bang tanggapin si Kristo o manipaniwalaan na lang. O yung ang salita hubang pagtanggap kay Kristo at ang salita hubang pananampalataya ay iisa lang. Yun nga po ba ang meaning, Panginoon? So ngayon pa lamang, buksan mo ang aming mga mata, buksan mo ang aming pangunawa. Maunawaan po namin ang tunay na mensahe mo at ipamuhay po namin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So, importante na yung pundasyon mahalaga. Now, pakinggan nyo to, I need to be slowly. Okay? Bakit? Dahil pag hindi nyo na iintindihan, isulat nyo maging ang mga talata na gagamitin po natin kasi marami-raming talata. At kailangan makita natin dito. Okay? By the way, John chapter 1, dito binaptize si Jesus ni John. Because John was born to prepare the way of the Lord. Yun talaga yung trabaho ni John. Bakit? Kasi si John the Baptist, ang design lamang po ni John ay ihanda niya ang daan ng Panginoon. Iisa lang po ang daan ng Panginoong Jesucristo, Via Dolorosa. On the way to Calvary. Wala na po. That is the only reason and the only purpose why He was born. To die at the cross of Calvary. To become the Redeemer. Kanya nga lamang para makita ninyo at maunawaan ninyo, mga kapatid, maliwanag sa book of John chapter 1, sa verse 10, He was in the world, and the world knew Him not. He came into His own. Now, ito yung gusto kong makita nyo. Ano ang tinutukoy ng verse 11? Para maunawaan naman natin yung verse 12. Ang sabi rito, He came unto His own. Sino yung unto His own? And His own received Him not. He was referring to the nation, Israel. Okay? Sa makatuwid,
Dahil categorically stated yung verse 11, na pumunta siya para maging hari ng Israel, para maging savior ng Israel. Hindi po siya tinanggap. And his own received him not. Okay? Sa makatuwid, yung verse 12, para maunawaan ninyo, kasi yung kingdom of God is likened unto the marriage. Ano po yun? Nung nag-iimbita sila, yung mga inimbitahan niya hindi pwede. Sabi niya, nakabili ako ng bagong lupa, bibisitahin ko. Yung isa naman, bumili ako ng bagong hayop, titingnan ko. Napansin mo, lahat ng inimbitahan sa kasal, wala. Gumawa ng excuses. Nung dumating na yung groom, ang sabi nila, pumunta ka sa kalsada, maghanap ka. Lahat ng nasa kalsada, niyakag. Pagdating ng groom, wala siyang kilala. Sino tong mga to? Kasi bakit? Hindi ko naman inimbitahan yan. Ganyan daw ang kaharian ng langit. So, dito nyo makikita na yung verse 12, but as many. Sa makatuwid, it all refers to what? The Jew and the Gentiles. Kasi bakit? Hindi na ako tinanggap ng sarili kong bayan. Ni-reject na ako. O, tingnan nyo po, So, ngayon, dahil may parable na gano'n na sinabi sa Bible, sa Book of Matthew din po yun, ipinapakita rito na dahil tinanggihan siya, mga kapatid, so ang sino man sa kanya'y tumanggap, bibigyan niya ng karapatan na maging anak niya. Sabi ng Bible, tignan natin, Sa verse 12, ayan, but as many as received him, to them gave he power to become sons of God. Yung sino man tatanggap sa kanya, doon niya ibibigay ang karapatan na maging anak niya. So alam natin, hindi lang po sa Hudyo ito ibinigay. Bakit? Kasi sa Book of Galatians, God sent forth the Spirit of His Son into our heart, crying, Abba, Father. So ito po ay ibinigay din sa hintil. Nakuha niya? Bagamat yung verse 12, yung verse 10 ay para sa Israel. Pero tinanggihan siya ng Israel. So yung verse 12, hindi lang po yan sa mga Jew. Kasi ang sino man. So tinutukoy na po rito ang mga Jew at ang mga hintil. Basta tatanggapin siya, bibigyan niya ng karapatan na maging anak niya. Okay? Bakit? Kasi alam natin, dahil ang buong Bible ay buo na, sa Book of Galatians, tingnan natin Galatians, ano yon? Chapter 4, verse 6. Buti alam lang aking nanay. Aklat ng Galatians, chapter 4, verse 6, nalaman natin, na maging ang mga hintil binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. So yung verse 12, para po sa Hudyo at sa hintil. Wala na pong sinisino yung verse 12. Bagamat ang verse 11 ay para sa Hudyo. Bakit? Kasi I came. Diba? Sa Hudyo po yun. It refers to the nation Israel. But they received him not. So ngayon, ang sino man sa kanya'y tumanggap. Ang sabi rito ng verse 6, Pauline epistles po to. Pag sinabi nating Pauline epistles, si Paul ay apostle to the Gentiles. So ang tinutukoy niya po rito, mga hintil na. Kasi siya na ang nagsulat. Ang sabi niya rito, and because ye are sons, God hath sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying, Abba, Father. So, ang itong Galatians 4:6 ay yung John 1:12 na ang sino man sa kanya'y tumanggap ay binigyan niya ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Ang question ay yung comma
sa verse 12 ng John 1:12. Even to them that believe on His name. So ano yung meaning? Ito ba ibig sabihin na yung salitang, but as many as received Him, to them gave He power to become sons of God, at saka even to them that believe, yung bang believe at saka receive pareho? Grammatically, hindi. Tama, di ba? Because of the construction of grammar. Bakit? Comma, even to them that believe on His name. Ang question ngayon, yung salitang believe, ano meaning? Kasi ilang ulit binanggit, lalong-lalo na sa Book of Acts, ang salitang believe. Kailangan maintindihan natin ang application ng believe. Ang Greek word ho niyan, pisteo. Bakit mahalaga ang Greek word na pisteo? Kaya nga, lagi ko silang tinatanong, yung verb at saka noun ba pareho? Hindi. Ang verb, action word. Ang noun, hindi siya action word. Every time na isusulat ang word na believe, it is an action word. Nakuha niya? So we need to understand its application. Kailan siya gagamitin. Okay? Pero, pagbabalikan nyo ang John 1:12, it does not in any way show na ang salitang receive at ang salitang believe synonyms. Kasi even to them that believe on His name. Okay? Pero in-extend yung salitang believe. Pero pansinin nyo ha, nagsimula sa but as many as received Him, to them gave He power to become sons of God. Okay, ngayon, naipapakita po ako, mahalaga po ito mga kapatid. Bakit? Ang salitang believe sa Bible is in reference to the preaching of Jesus Christ. Mark chapter 1, verse 15. Ulitin ko. Ang believe po is in response to the preaching of the word. Mahalaga po to. Bakit? Tingnan niyo po And the sayings, the time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand. Repent ye, and believe the gospel. Kasi ang utos po ng Panginoon, go ye and preach the gospel. Now, gaano ka-importante ang preaching of the gospel? Romans chapter 1, verse 16. Gaano kahalaga ang preaching of the gospel? Kasi ang believe ho mga kapatid is in relation to the preaching of the gospel of Jesus Christ. Okay? Tingnan nyo. Kasi bakit? Is it possible na masave ang isang tao without the preaching of the gospel? Yan. Medyo nagbabago yung ano niya. Okay. Nakikita nyo na? Mahalaga po ang belief because every time na ma-encounter nyo ang belief, in relation po lagi yan sa preaching of the gospel. Kasi hindi ka pwedeng mag-believe without the gospel. You can believe, mga kapatid, but if that believe that according to the gospel, you wrongly believe. Mali yung paniwala mo. You must believe in Jesus Christ according to the gospel.
Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. Now, tandaan niyo po, ang Romans 1:16, si Apostle Paul na po ang nagsusulat. Mark 1:15, believe the gospel. Sabi nila, ang Mark 1:15, gospel of, ano po yan, the kingdom. Okay? Ito yung maganda. Kasi hindi ko pa nadinig yung may nagpaliwanag na to. Hindi nila makita ang relationship ng preaching of Jesus Christ on the kingdom of Jesus Christ sa pagtatayo ni Jesus ng church. Tandaan nyo, sa pagtuturo ko, sinabi ko, napakalaki ng ginagampanan ng church sa kingdom na itatayo ni Jesus. Kung hindi nyo maiintindihan, hindi mo rin maunawaan bakit nag-preach si Jesus ng gospel of the kingdom sa Matthew, Mark, and Luke. At bakit nagtayo siya ng church at sinabi niya, I will build my church. Malapit na po ako doon. Pero right now, yung preaching of the gospel as napakahalaga. Kaya yung belief, doon po ginagamit sa preaching. Kasi hindi ka sa Acts 16:31, di ba? Sabi, believe on the Lord Jesus Christ. And that Jesus Christ must be according to the gospel. Ayon sa ebanghelyo na sinasabi ng Bible. Bakit? Because the gospel is the power, Romans 1:16. The gospel is the power of God unto salvation. So, hindi mo pwedeng paghiwalayin ang salitang believe sa gospel. Okay? I will show you again. Okay, nasusundan niyo ba yung aking argumento? Kasi doon ginagamit ang salitang believe. Kailan gagamitin ang salitang receive? Nakukuha niya? Hindi ko pa pinapaliwanag yung receive. Yung believe pa lang. So, every time na ginagamit ang believe, it is in relation to the preaching of the gospel. Okay? But it is the power of God unto salvation. So, is it possible na may masave na walang preaching of the gospel? Is it possible to believe without the gospel? Romans chapter 10. Verse 13. Romans chapter 10, verse 13. Ano yung ini-establish ko ngayon? Kailan ginagamit ang salitang believe? Kasi yung even to them that believe on His name, mga kapatid, kasi sa John 1:12 pa lang nagsisimula nung nagsasalita rito si John. He came into His own, but His own received Him not. But as many as received Him, to them gave He power to become sons of God, even to them that believe on His name. Nakuha niya? Bakit mahalaga yung even to them that believe on His name? It's not synonyms. But rather, it has a different usage. Tingnan nyo ang Romans chapter 10, verse 13. Simulan natin. Whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Sabi nila, Pastor, yung saved dito, hindi po yan kaluluwa. Kapatid, kaluluwa po yan. Okay? Wag na natin, di ko na sila didebatihin doon. Ngayon, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Tingnan niyo yung verse 14. Importante ito kasi binigyan ng Diyos ng sequence. Sabi rito, how then shall they call on Him, in whom they have not believed? Ang ginamit po na word believed,
Paano siya tatawag sa hindi niya pinaniniwalaan? O, maliwanag, di ba? Even to them that believed on His name. O, tuloy natin. And how shall they believe in Him of whom they have not heard? Paano ko paniniwalaan ang hindi ko naririnig? Ano ba ang utos? Preach the gospel. Ipangaral mo ang ebanghelyo ni Kristo. Okay? Paano ako tatawag? Ang sino man sa kanya'y tumawag maliligtas. Paano ko ako tatawag sa hindi ko naman pinaniniwalaan? At paano ko paniniwalaan, hindi ko naman siya nadirinig. Kasi bakit? Kaya nga ang utos, preach the gospel. Diba? So ipangaral mo ang ebanghelyo ni Kristo para madinig nila. At ang sabi doon, and how shall they hear without a preacher? Nakuha niya? Verse 14 is chronologically outlined. Ulitin ko. Ang verse 14 is chronologically outlined. Hindi sila pwedeng magbali-baliktad. Talagang sila ay sunod-sunod. Una, tumawag ka sa Panginoon, maliligtas ka. Pero paano ka tatawag ng hindi mo naman pinaniniwalaan? Paano mo paniniwalaan ang hindi mo naman nadirinig? Paano mo madidinig kung wala namang mangangaral? Paano naman mangangaral kung hindi naman siya isinugo? So sa makatuwid, ang salitang believe, ginagamit po yan sa pangangaral ng ebanghelyo. You have to believe in the Lord Jesus Christ based on the preaching of the gospel because it is the power of God unto salvation. Because you cannot call on the Lord Jesus Christ until you believe. And you cannot believe until you hear. And you cannot believe, you cannot hear until it is being preached. Kaya sabi ng Bible, go, preach the gospel. So yung salitang believe doon is in relation to the preaching of the gospel. Ang tawag po sa John 1:12 is the simplicity of salvation. Bakit? Believe ang binanggit, but it does not dwell in the believe only. Kasi bakit? Bagamat believe yung ginamit sa John 1:12, even to them that believe on His name, pero alam natin, ang application po ng believe on His name ay Romans 10:14. They need to call in order to be saved, but before they will call, they have to believe, but for them to believe, they need to hear, but for them to hear, it should be preached to them. But before it can be preached to them, there should be what? A preacher. So every time na ginagamit ang salitang believe, mga kapatid, it is not just a mere belief. Why? Because that belief, ulitin ko, that belief must put you into action. Kasi the word believe is a verb. It is an action word. Kaya asaan ang action word sa verse 14? Wala. Nasaan ang action word? Nasa verse 13. Tama, di ba? Ano sinabi sa verse 13? For whosoever shall call. Ayan ang action word. Pagkatapos mong nadinig, pinaniwalaan mo, at yung paniniwala mo kay Kristo Jesus ay magdadala sa iyo sa pagtawag sa Kanya.
Kasi ang sino man sa kanya'y tumawag. Kasi ang pagtawag, action word na po. Maliwanag ba yon? Kasi ang salitang believe is an action word. Pastor, meron bang believe na hindi action word? Mayroon. Yung believe ni Satanas. Hindi siya action word. That is a mere belief. Nakuha niya? Pero yung belief na nakapagliligtas, kailangan yung belief mong yan ayon sa pagkadinig mo sa Ebanghelyo na naipangaral. Okay? Ipinangaral sa iyo ang Ebanghelyo ni Kristo. Pastor, ano po ang Ebanghelyo ni Kristo? Ang salitang ang salitang Ebanghelyo o ang salitang gospel, ang meaning po niyan, good news. Yun ang meaning ng salitang gospel. Good news. Saan nagsimula ang good news? Ang good news po ba si Kristo'y namatay, inilibing at muling nabuhay? Good news yun. Pero saan nagsimula ang good news? Nung si Kristo'y ipanganak. Anong sabi ng mga anghel? Behold, I bring you good tidings of great joy. Yun ang salitang good news. Ibinibigay ko sa inyo ang magandang balita. Ipapanganak sa inyo ang tagapagligtas ngayon. Nagsimula po yan sa birth. Pastor, talaga po? Yes. Mark chapter 1, verse 1. Doon nagsimula ang good news. Ang salitang gospel, good news. Okay? Mark chapter 1, verse 1. The beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of the living God. So, ang mensahe, mga kapatid, ng Ebanghelyo, simula sa kapanganakan ni Kristo, mga kapatid, hanggang siya'y namatay sa krus, hanggang siya'y inilibing, at siya'y nabuhay na muli, hanggang siya'y umakyat sa langit, kasama po ang kanyang pagbabalik. Mga kapatid, kasi bakit good news lahat yun? Okay? So, ipapangaral natin ang kapanganakan ni Kristo that He is Emmanuel, means God is with us. So, yun po yung gospel. Pero hindi ka pwedeng maniwala kay Kristo maliban na yung Kristong pinaniniwalaan mo ay ayon sa Ebanghelyo na ipinapangaral ng salita ng Diyos. Kasi kung naniwala ka kay Kristo, hindi ayon sa Ebanghelyo, paano mo malalaman yung Kristong pinaniniwalaan mo maliit na Diyos? Hindi ayon sa Ebanghelyo yon. Kasi may mga taong naniniwala na si Kristo ay maliit na Diyos. Ang Ama ay malaking Diyos. O ngayon, pag sinabi mo si Kristong pinaniniwalaan mo ay maliit na Diyos, hindi ho nagtuturo ang Biblia ayon sa Ebanghelyo na si Kristo ay maliit na Diyos. Kung magkagayon, maling Kristo ang pinaniniwalaan mo. Hindi ayon sa pangangaral ng Ebanghelyo. Bakit? Kasi si Kristo ay Diyos. O pangalawa, kung ang Kristong pinaniniwalaan mo ay tao, hindi ho yan ayon sa Ebanghelyo. Nakukuha niya? Kasi pwede ka palang manampalataya kay Kristo. Okay, nananampalataya ako kay Kristo, kaya lang, yung Kristong sinasampalatayanan ko, tao lamang. O, teka muna. Kasi ang Kristo na naayon sa Ebanghelyo ay Diyos. So, kung si Kristo'y pinasinasampalatayanan mo, pero ang pananampalataya mo kay Kristo ay tao lamang, hindi po yan ayon sa Ebanghelyo.
Kailangan ayon sa Ebanghelyo. Nakukuha niya? So kung ano yung sinasabi't pinangangaral ng Ebanghelyo, yan ang sasampalatayanan mo. Kaya ang salitang believe is always in accordance to the gospel. The preaching of the gospel. Why? For it is the power of God unto salvation. O, maliwanag yun. Doon ginagamit ang salitang believe. You have to believe the Christ according to the gospel. It is the Christ, mga kapatid, the Son of the living God. Mark chapter 1 verse 1. It is the Christ who died at the cross of Calvary, who shed his own blood. He was buried, and the third day he rose again. That is the kind of Christ that the gospel preached that you must believe. Kaya hindi mo pwedeng ihiwalay ang word na believe sa preaching of the gospel. Nakukuha niya? Because the Bible said, when the apostle preached, many of them believe. What they believe? The preaching of the gospel. Nakukuha niya? Hindi pwedeng maghiwalay yan. O ngayon, I will show you. Yung ba, pastor, yung believe na yan, titigil na po ba ako doon? Eh, kailan po gagamitin ang salitang receive? Nakuha niya? Nakita natin ang gamit ng salitang believe. It is always in relation to the preaching of the gospel. Kasi you must believe Christ according to the gospel. If not according to the gospel, that is the wrong Christ. Maling Kristo yan. Kasi sabi ng Bible, maraming Kristong lalabas. Diba? Nasa disyerto, hindi yun ang Kristo ng gospel. Ibang Kristo yun, ang tawag doon, another gospel. Diba? Panibagong Kristo yun. Pastor, may Kristo sa sabungan. Another gospel. Bakit? Ibang Kristo yung nasa sabungan, hindi yun ang Panginoon natin. Diba? Maliit na Kristo, another gospel. Taong Kristo, another gospel. Kasi ang gospel ng Bible na nakapagliligtas ay yung Kristong namatay sa krus. Diyos, nagkatawang tao, kaya nga John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. O ngayon, Pastor, titigil na po ba kami sa belief? Hindi. Kasi bakit? Kailangan lagyan mo ng distinction ang believe na mayroon tayo upon hearing of the gospel, doon naman sa believe ni Satanas. Oh, James chapter 2 verse 19. O ipinapakita ko ang gamit ng believe. Sa Bible, ang salitang believe always in relation to the gospel. Okay? Thou believest that there is one God. Thou doest well. The devils also believe and tremble. Eh ano yung pagkakaiba ng believe ng demonyo sa believe mo kay Jesus? Pareho lang eh. Bakit? Naniniwala din si Satanas na si Kristo'y Diyos. E ayon sa Ebanghelyo, si Kristo'y Diyos. Naniniwala din si Satanas na si Kristo'y namatay sa krus. E ayon sa Ebanghelyo, si Kristo'y namatay sa krus. Yan din ang pinaniniwalaan mo. Naniniwala din si Satanas na si Kristo'y inilibing at nabuhay na muli sa ikatlong araw. Naniniwala ka rin ayon sa Ebanghelyo na si Kristo'y inilibing at nabuhay sa ikatlong araw. Kung ano yung itinuturo ng Ebanghelyo, pinaniniwalaan din ni Satanas.
So, ano yung pinagkaiba ng paniniwala mo kay Satanas? Malaki! Si Satanas nanginginig, ikaw hindi. So, mas naniniwala si Satanas na totoo. Tama di po ba? Pero, paano natin mabibigyan ng pagkakaiba yung paniniwala ni Satanas sa paniniwala ng natin? Ano ang nagbigay ng division? Bakit yung paniniwala natin nagdala sa atin sa kaligtasan, mga kapatid? Naniniwala din ang hindi mananampalataya na si Kristo'y Diyos. Di ba? Which in fact, kapag tinignan natin ang kanilang paniniwala, mga kapatid, abay naglalakad pa ng paluhod yan. Mas grabe ang paniniwala nila. Ay, di ba? Yung nakita ko pa pagmahal na araw, pinapalo pa ang sarili. Bakit? Ay, ba'y matinding paniniwala yan? Ang tanong, ayon ba sa Ebanghelyo yon? Hindi. Yan ay sariling pagtingin. Hindi yan naaayon sa salita ng Diyos. Hindi naaayon sa Ebanghelyo. Bakit po? Kasi hindi yan ang sinasabi ng Ebanghelyo. Bagamat naniniwala ka kay Kristo Diyos, bagamat naniniwala ka si Kristo'y namatay, bagamat naniniwala si Kristo'y inilibing at nabuhay, mga kapatid, pero hindi ayon sa Ebanghelyo yung ginagawa niya. Naniniwala din siya, katulad din ng paniniwala mo sa mga hindi ligtas. Ano ang pinagkaiba ng paniniwala natin? Eto. Doon ginagamit ang salitang receive. Saan i-a-apply ang salitang receive? Sa Ephesians 2:8. Bakit? Kasi hindi sapat na paniwalaan mo lang. Sa Ephesians 2:8, ang sabi ng Bible ay eto. O eto, mahalaga na to. Dito na ginagamit ang salitang receive. Ang believe, ginamit sa preaching of the gospel. It should be according to the gospel. Pero ang salitang receive, yun ang nakapagliligtas. Kasi action word ang believe. Pero yung believe ni Satan, hindi action word. Hindi niya na-i-action. Tingnan nyo. For by grace are ye saved through faith. And that not of yourselves. Ano sabi? It is the gift of God. Ang kaligtasan libre na ibinibigay. Pero ang kaligtasan ay libre. Na ang sino mang tatanggap nito, bibigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Kahit ito libre, pinaniniwalaan mo lang, oo, namatay siya sa krus. Naniniwala ako. Oo, nabuhay siya sa 3 araw para sa kasalanan ko. Tanong, hindi mo ba ito tatanggapin kung ito'y regalo? Bakit? Ang receive, ginagamit ito kapag ito ay ibinibigay sa'yo. Hindi enough na paniwalaan mo. Bakit? Because every time the word believe na ginamit sa Bible, always in relation to the preaching of the gospel. Tingnan niyo po ang mga naligtas. Acts chapter 8 verse 14. Tingnan niyo ha. Ito na yung ginamit, tumukoy na po ito sa mga ligtas. Tingnan niyo. And when the apostles which were at Jerusalem heard that Samaria had received the word, tinanggap nila. Hindi lang nila pinaniwalaan, tinanggap nila. Bakit? Kasi ang salita ng Diyos ipinapangaral. Libre po yan sa lahat. Lahat ng nakakadinig, mga kapatid, libre ang salita ng Diyos. Pero kung naniniwala ka man, hindi ka nito dinidefine,
Pero kinakailangan yung naniniwala na tinanggap niya. Kasi regalo nga yan eh. Kinakailangan personal mo itong tanggapin. Kasi yung mga, ang sabi ng Bible, go preach the gospel. Kapatid, nangangaral kayo mga nag-street preaching? Lahat nakakadinig eh. Di po ba? Maniwala ka, pati yung mga dumadaan na yan, naniniwala na si Kristo Diyos. Yung mga dumadaan na yan, naniniwala na si Kristo ay napako sa krus. Yung mga dumadaan na yan, naniniwala na si Kristo ay nabuhay sa ikatlong araw. Pero bakit hindi sila naliligtas? Bagamat pinaniniwalaan na nila yon. Kasi hindi nila tinatanggap. At yung naliligtas lamang, ang sabi ng Bible, yung tinanggap ang salita ng Diyos. Kasi salvation is personal. So, ang receive, ginagamit po yan sa gift, sa salvation. Ang believe, ginagamit po yan sa preaching of the gospel. Pinaniwalaan mo, pero kinakailangan tanggapin mo. Kasi bakit? Ang kaligtasan, regalo. Kung regalo, tinatanggap. Kung regalo, mga kapatid, ibinibigay sa'yo, hindi mapapasayo, maliban, tanggapin mo. Kasi personal yan. O tuloy natin. Acts chapter 11 verse 1. Kailang ginagamit ang receive? Sa regalo. Kailang ginagamit ang believe? Sa preaching of the gospel. Kasi action word. And the apostles and brethren were in Judea heard that the Gentiles had also received the word of God. Tinanggap nila. Kasi yung po ang kaligtasan. Ang kaligtasan po, regalo. Itong regalo, sapat naman paniwalaan ko. Ang paniniwala mo ayon sa Ebanghelyo. Paano ka tatawag? Paano ka maniniwala sa hindi mo kilala? Paano mo makikilala sa hindi mo nadirinig? Paano mo madirinig na walang nangangaral? O ngayon naniwala ka na, Pastor, ligtas na ba ako? Ano ba yung sinabi ng kaligtasan? Whosoever shall call. Nandun yung salvation. Ang sabi, paano ka tatawag nang di ka naniniwala? So, kailangan mong maniwala bago ka tumawag. Ang liwanag naman, di ba? Pwede ba akong naniwala pero hindi ako tumawag? Nasa kaligtasan ba ang paniniwala? Pastor, Acts 16:31. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. And thine house. Pag-aralan niyo po ang Acts 16. Dinala po mga kapatid sa bahay niya ang mga ngaral at nagpaliwanag ng salita ng Diyos. Bakit po? Because the gospel is the power of God unto salvation. You cannot be saved unless you believe the gospel. But that belief in the gospel must bring you to call on the name of the Lord Jesus Christ. Kasi simplicity po ang tawag doon. O, tingnan natin. O, anong sabi? Di ba? Tinanggap nila. O, tingnan natin. 1 Corinthians 15. Si Apostle Paul tinanggap din. Sinabi niya yon. Ang receive, nasa salvation. Bakit po? Ang believe, nasa preaching of the gospel. After the believing the gospel, it will bring you to what? Call upon the name of the Lord. Ang calling, na andun yung receive.
Naintindihan niya? O, tuloy natin. 15:1 of 1 Corinthians. Tingnan nyo. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you. Pinreach yung gospel? Okay, maliwanag. Sinabi ni Apostle Paul, anong sabi niya? Which also ye received, and wherein ye stand. Ipinangaral ko ang ebanghelyo sa inyo. Yung wherein ye receive, ibig sabihin, they believe. That's why they receive. Ibig sabihin, when they believe, they call. Yun ang sabi ng Bible. Whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Yun ang sinasabi ng John 1:12. Even to them that believe. Simplicity of the gospel. The word believe and how they will believe. Mga kapatid, di ba? Nang hindi nila nadidinig, go, preach the gospel. Paano nila madidinig kung walang mangangaral? O ngayon nadinig mo na? O ngayon pinaniwalaan mo na? Yung Kristo na sinasabi ng Ebanghelyo. O ngayon, pinaniniwalaan mo nang siya'y namatay sa krus. O ngayon, pinaniniwalaan mo na siya, mga kapatid, ay nagbigay at nag-alay ng kanyang buhay. Tanong, kung hindi mo ba gagawin ang verse 13, ligtas ka? Kasi maliwanag ang Romans chapter 10, verse 13 and 14. Ang sino man tumawag, maliligtas. Paano ka tatawag? Hindi mo ka pinaniniwalaan. Paano ka maniniwala? Hindi mo naman nadidinig. Paano mo madidinig? Wala namang nangangaral. Pastor, nadinig ko na nga. Pinaniwalaan ko na nga eh. O tanong, yung ba paniniwala mo nagdala sa'yo sa pagtawag? Hindi po. Kasi kung biyaya, walang gawa. Ang pagtawag, gawa. Hindi po. Ang tinutukoy po doon na works ay works of the law. Pero sinabi ng Bible, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Ang call is a work of faith. Kung talagang nananampalataya ka, tumawag ka. Tumawag ka. O, tuloy natin. 1 Corinthians chapter 5, verse 3. Chapter 15, verse 3, sorry. 1 Corinthians chapter 15, verse 3. Naintindihan niya? So, kailan ginagamit ang believe? At kailan gagamitin ang receive? Ang believe na andun sa preaching of the gospel. Ang receive na andun sa gift of salvation. Because salvation is a gift. Tuloy natin. For I delivered unto you first of all. No. Tama ba? 15:3. For I delivered unto you first of all that which I also received. Si Apostle Paul nagsasabi nun. Yung pinipreach ko sa inyo, hindi ko lang pinaniniwala at tinanggap ko. Bakit? Kasi ang kaligtasan, regalo. It is a gift. So, kailan ginagamit ang receive? But as many as received Him, to them gave He power to become sons of God. Even to them that believe on His name. And that believe, mga kapatid, na sinasabi ng Bible, naniniwala ka sa Ebanghelyo na ipinangaral sa iyo, which is the power of God unto salvation. And that belief must bring you to call.
Because whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. And that call is to receive the free gift of salvation. Kasi kung paniniwalaan mo lang, di mo tinanggap, di wala ka. Maraming tao naniniwala po kay Kristo. Hindi lang tumatanggap. So, tuloy natin. 2 Corinthians chapter 11 verse 4. For 2 Corinthians chapter 11 verse 4. For if he that cometh preacheth another Jesus, whom we have not preached. Tandaan nyo, preaching of the gospel, ibang Jesus to. Another gospel. Or if ye receive another spirit, or not just believe, which ye have not received, or another gospel, which ye have not accepted. Hindi yan ang tinanggap niyong ebanghelyo. Ang tinanggap niyong ebanghelyo, si Kristo. Yung salitang tinanggap, inako mo para sa sarili mo. That is personal. Diba niya? Kasi gift nga siya eh. Ginagamit ang receive sa gift. Ginagamit ang believe sa preaching of the gospel. And many believe. Kaya nagmukha silang synonyms. Bakit? Kasi believe ang salvation po nag-i-start po sa preaching of the gospel. You have to believe the gospel. Okay? But that belief must bring you to call. So, ang perfect chronology, mga kapatid, Romans chapter 10, verse 13 and 14. Ang sino man tumawag sa pangalan ni Jesus, maliligtas. Pero paano sila tatawag nang hindi nga nila nadidinig? At hindi nila pinaniniwalaan. Paano nga sila maniniwala sa hindi nila nadidinig? Paano naman nila madidinig? Wala namang nangangaral. O ano ang simula ng utos? Go, preach the gospel. For it is the power of God unto salvation. Anong sabi ng Mark 1:15? Believe the gospel. Believe Jesus Christ according to the gospel. And that belief must bring you to receive the Lord. So makatuwid, Galatians 1:9, and I'm done. Okay, Colossians 2:6 na lang, wag na yung Galatians. Parehas lang yun ito eh. Colossians chapter 2 verse 6. As ye have therefore, ano sabi? Received. Bakit i-gift nga eh? Tanggapin mo. For by grace are ye saved through faith. It is the gift. Basta ginagamit ba yung believe sa gift? No, ang believe ginagamit sa preaching of the gospel. Kailan ko gagamitin ang receive? Pagtatanggapin mo na yung gift. Kaya nga receive. Basta ano gagawin ko sa gift? Paniwalaan mo lang. Andyan lang yan. Kahit paniwalaan mo yan, hanggang di mo tinatanggap, wala sa iyo yan. Kailan mapapasayo ang kaligtasan? Hindi pag tinanggap mo, maniwala ka muna ayon sa ebanghelyo. Nung naniwala ka, tumawag ka. Basta magpe-pray pa ba? Sabi ng Bible, call eh. Ano ba yung call? Amen. Diba? Di ba prayer yon? Maliligtas. Ano yung gagawin kong call? Di ba as many as received Him, to them give He power to become sons of God. Even to them that believe on His name. Yung even to them, hindi po yung synonyms. Bakit? Because pumasok na po yung preaching of the gospel. Kailan inutos yun? Mark 16:15.
Go! Preach the gospel! Sabi niya, gospel of the kingdom po yun. Mark 16, mga kapatid, patay na po si Kristo. Pag-aralan nyo. Okay? As ye have therefore received Christ Jesus. Pastor, Acts 16:31, believe lang eh. Yes! Because it refers to the preaching of the gospel. Paniwalaan mo yung preaching ng gospel. Yung Kristo na ipinapangaral ko sa iyo, paniwalaan mo. Pero hindi ibig sabihin na niwala ka, tapos ka na. Ang sabi ng Bible, ang sino man sa kanya'y tumawag ay maliligtas. Pero paano ka tatawag nang hindi ka naniniwala? Saan ka maniniwala? Sa preaching. Paano ka maniniwala nang di mo nadidinig? Paano mo madidinig nang walang nangangaral? Pero ang tanong, nasa ng kaligtasan? Nasa verse 14 ng Romans 10. Wala ang kaligtasan, nasa verse 13. Ang sino man sa kaniya'y tumawag, maliligtas. Ang 14, paano siya maniniwala para sa tumawag? O, ito pa. Mga kapatid. 1 Thessalonians chapter 2, verse 13. For this cause also thank we God without ceasing, because when ye received the word of God, which ye heard of us, ye received it not as the word of men, but as it is in truth the word of God, which effectually worketh also in you that believe. Effectually worketh in you that believe. Oh, babalik ka na naman sa Romans chapter 10, verse 13 and 14. Kasi hindi ho magkakakontra, magkakakampi yan, magkakasama yan. Kailan ginamit ang believe? Sa preaching of the gospel. Kailan ginamit ang receive? Sa gift. Dahil ibinibigay siya sa iyo. Pag sinabi ba binibigay, paniwalaan o tanggapin? O binibigay eh, di tanggapin. O pag ipinapangaral, ano, tanggapin ba o paniwalaan? Paniwalaan, ipinangaral sa iyo eh. Ang liwanag naman, di ba? No? Hindi ako namimiloso po. Itinatama ko lang kasi ginamit ko ng Biblia yan. Kaya nga, preaching of the gospel. O mga kapatid, kaya kayo pang nag-share, patanggapin nyo kay Kristo. Kasi naniniwala na kay Kristo yan na Diyos. Naniniwala na kay Kristo yan na namatay sa krus. Naniniwala na po kay Kristo yan na nabuhay sa ikatlong araw. Naniniwala na po sa langit at impyerno yan. Ang di na lang niya ginagawa, tanggapin niya si Kristo sa puso niya. Yun na lang ang kulang para maging personal sa kanya ang kaligtasan. Paano niya tatanggapin? Whosoever shall call upon the name of the Lord. Pastor, di magpe-pray. Dito, tumawag nga eh. Di patawagin mo. Patanggapin mo. Pastor, sinner's prayer ba tawag na? Bahala ka na kung anong tawag ang gawin mo. Unahin mo ng sinner's prayer o salvation prayer. Gawin mo lahat ng tawag. Pero para hindi manalangin at para hindi tumanggap, hindi po. Kailangan niyan tumanggap. Kasi ang mga naligtas, yung tumanggap. Ang mga naniwala, yung nakadinig. Okay? At yung pagkadinig, nagdala sa kanila sa pagtawag. At ang pagtawag, patunay na siya'y naniniwala. Kasi pag di tumawag, hindi rin naniwala. Di ba? Posibleng naniwala, pero anong sabi doon? The devil also believed and trembled.